Fast forward, inalok din ni Ana si Karen kung gusto niya ba sa'kin na lang din magpaayos. And syempre, given the rate, pumayag si Karen. Pero ito na, few days before the kick-off party, kinonvince pa nila ako na pumunta na lang daw ako sa Airbnb nila since dalawa naman sila daw naayusan. And given nga na ayaw ng husband ni Ana na pumunta na lang sa bahay namin and mas gusto din ni Karen na ako yung magpunta sa Airbnb. So that's the time na parang ayoko nang tumuloy. And nagsabi na ako sa kanila na di na lang siguro ako tutuloy nung nalaman ko na ang check-in time pala nila sa Airbnb is 2 p.m. And ang entry to the venue para sa kick-off is not later than 6:30 p.m. And naisip ko, baka maipit ako sa traffic kasi nga manggagaling pa ako sa Cubao. Pero si Karen is mapilit na kesyo Sabado naman daw yon and rest day naman namin and sila naman mag-shoulder ng transportation. So, pumayag na lang ako but actually not because of her but because of Ana dahil baka wala talagang mag-aayos sa kanya. So, the day came in and dala ko ng mga gamit ko and nag-grab na lang ako. Ang ETA ko sa Grab is 2 p.m. lang sana. But I arrived at 3:45 p.m. dahil sa pinuputol na puno sa EDSA at that time na nag-cause ng heavy traffic jam. So, unexpected to. Fast forward ulit. Natapos kong ayusan si Ana around 5:30 p.m. Siguro yon. And start ko siyang inayusan at 4:15 p.m. Yung request pala niya is smoky eyes. So, time-consuming ang blending nito and given na ang makeup talaga, if kompleto siya ilalagay, will take about 1.5 hours or 2. Kasama na dun yung pag-aayos ko sa kilay niya na di ko pwedeng nipisan din. Syempre, kasi makapal ang kilay niya to begin with, kaya magiging OA kung drastic ang paglinis ko sa kilay niya. So, it took a lot of time for me to finish her entire makeup look na I think it's normal for us makeup artists na ganun talaga yung time ng makeup.